Naempake ko na yung mga gamit natin. Kailangan madaling araw pa lang umalis na tayo. Mahirap maipit sa traffic sa Maynila eh. Iniisip ko pa nga kung ano pa ang nakalimutan kong ilagay sa bagahe natin eh. Yung mga importanteng papeles nasa bag ko na. Kung ganun, wala na tayong nakalimutan. Naibilin ko na rin naman kay Mang Tonyo tong bahay. Sana magustuhan natin yung bahay na inaalok ng kaibigan mo sa probinsya. Kaya nga titiran muna natin ng 1 buwan bago tayo magdesisyon kung bibilin ba natin. Bakit nga pala ibinibenta yung bahay na yun sa probinsya? Wala daw kasing gustong tumira dahil malayo sa kabiasnan. Ang pamilya ng kaibigan ko, hindi naman sanay sa buhay probinsya. Ginagawa na lang nga daw nila yung bakasyunan, kaya lang dumalang na rin ang uwi nila. Kaya nagdesisyon silang mag-asawa na ibenta na lang. Akala ko kaya ibinibenta kasi haunted house. Nagpapapaniwala ka naman sa ganyan. Hindi naman totoo mga multo. Hindi naman ako naniniwala talaga sa ganun. May mga kapitbahay ba tayo run? Meron naman daw. Ang mga bahay daw doon ay may malawak na bakuran. Hindi katulad dito sa atin na pader lang ang pagitan ng mga bahay. Ang importante pa, kung sakaling magkakasundo tayo, kasama na ang malawak na lupa sa likod ng bahay. Di ba pangarap natin na para tayong mga asindero? Pues matutupad na natin yun doon. Ay, parang gusto ko na rin makarating agad sa bahay na yun ah. Alam mo, may palagay akong magugustuhan natin ang lugar na yun. Ganon din ako. Pero gusto ko munang makita ang lugar bago magdesisyon. Ay, sa wakas, makakalayo na rin tayo sa mga toxic nating pamilya. Wala nang manghihingi ng pera at ng mga tulong na akala mo lagi nang may patago sa akin. Si nanay mo kasing laging bigyan ng mga kamag-anak mo. Tignan mo ko. Kahit anong pagmamakaawa nila, ni piso wala akong binibigay. Hindi ko kasalanan kung hanggang ngayon hikaw sila sa buhay. Ang dami kasi nilang dahilan para hindi gumawa ng paraan. Gusto lagi na lang nakalahad ng mga kamay. Katulad niyan, nalaman lang nila na may bagong bili na tayong kotse, ang dami ng chat na pautang. Mga wala ngang kahihiyan. Kaya tama lang na magpakalayo-layo na tayo sa mga pamilya natin. Mabuti pang matulog na tayo. Inaantok na rin ako Mauna ka na mahiga. I-check ko lang ang mga pinto at bintana. Matagal na kami magnobyo ni Warren at nag-iipon para sa plano naming pagtira sa probinsya. Pareho kaming galing sa toxic na pamilya na pilit kaming hinahatak pababa. Ngayong may sapat na kaming ipon, pareho na kami nag-resign sa mga trabaho namin. Kinabukasan kahit inaantok pa bumiyahin na kami. Sa kotse na lang kami kumain ng almusal. Parang ang tagal ng biyahe natin Kanina pa tayo nakalabas ng Maynila. Ayoko kasing magpatakbo ng mabilis Tsaka tama naman tong dinadaanan nating kalsada. Kaya huwag kang mainip. Makakarating din tayo sa pupuntahan natin. Ay, ang sakit na kasi ng puwet at likod ko Kapag may nakita kang kainan, kahit karinderya lang tumigil muna tayo Kanina pa kasi ako nagugutom Kanina pa nga ako naghahanap Kaya lang puro mga bahay lang nakikita ko. May tinapay naman dyan na tubig. Yun na muna ang kainin mo. Ay naku, mabuti pa nga. Kanina pa talaga kumukulo ang tiyan ko Palagay ko, nasa probinsya na tayo. Wala rin kasi ako makita mga fast food Sino nga palang tao sa bahay? May dadatnan ba tayo dun? Oo, yung caretaker daw ng bahay. Sinabihan na daw yun ni Noel. Uy, ayun, may karinderya! Jackpot! Akala ko wala tayong makikitang kainan Saan ba pwedeng mag-park? Kung hindi lumang sasakyan, puro jeep naman ang nakaparada. Baka mamaya magasgasan tong sasakyan natin. Bagong-bago pa naman. Ay doon Kaya lang nasa dulo na Ayos lang yan. Ang importante, malayo sa ibang mga sasakyan na nandito. Ay, sana naman masarap ang pagkain nila. Tara, bumaba na tayo.
Gutom na rin nga ako eh. Mukhang mga biyahero at driver lang din ang mga kumakain dito. Pwede na rin dito. Mabuti pa, pumili na tayo ng ulam. Ikaw na ang bahala. Kahit ano naman okay na sa akin. Doon na lang kita hihintayin sa may mesa sa dulo. Sagutin ko lang yung mga nag-chat sa akin. Nagpahinga lang kami sandali bago umalis sa kainan na yun. Hindi na lang din namin pinansin ang kakaibang tingin sa amin ng mga tao. Marahil nagtataka lang sila dahil sa kotse na dala namin. Napansin mo ba yung mga tingin ng mga tao sa atin? Gandang-ganda sila sa sasakyan natin. Napansin ko nga din yun. Palibhasa kasi, mga luma, mga minamaneho nila. Baka nga tayo lang ang may ganitong sasakyan eh. Sigurado yun. Buti naman at sementado na ang daan dito. Hindi masyadong bugbog ang gulong ng kotse. Malapit na ba tayo? Bakit? Gutom ka na naman ba? Hindi naman. Kaya lang bitin kasi ang kinain ko eh. Hindi masarap ang pagkain dun. Parang hindi pa malinis. Parang kumukulo ang tiyan ko. Sabi dito sa Waze, malapit na tayo sa mismong baryo. Bilisan mo na kaya ang pagpapatakbo. Bibilisan ko na. Wala naman tayong kasabayan eh. Warren! May kalabaw! Iiwas mo! Bodya! Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Akala ko kasi masasagasaan natin yung kalabaw na may sakay na tao eh. Saan ba yung galing? Bakit bigla na lang sumulpot? Ay, manda siya kapag may gasgas ang kotse ko. Warren, hintayin mo ako! Gago ka ba, ha? Bakit bigla ka na lang lumitaw? Nasa tabi naman ako. Kayo itong mabilis ang patakbo. Anong mabilis? Ikaw itong bigla na lang sumulpot eh. Mabuti na lang nakaiiwas ako. Oras na may gasgas ang kotse ko. Humanda ka sa akin. Hindi naman nabangga ang kotse mo. Sumadsad lang naman sa tabi. Nangangatwirang ka pa eh. Palibhasa, wala kang idea kung magkano ang kotse ko. Tama na, Warren. Hayaan mo na lang si Tatang. Ano nga yan? Muntik na nga tayong maaksidente dahil sa kanya eh. Dayo lang siguro kayo sa lugar na ito. Kung hindi nyo kabisado ang daan, dahan-dahan lang dapat ang patakbo nyo. Huwag mo akong turuan kung anong dapat kong gawin. Kalabaw lang naman yan dala mo eh. Kotse namin, bago. Hindi ka pa yata nakakapagmaneho ng kahit anong sasakyan eh. Hindi pa nga iyo. Yun naman pala eh. Sa susunod, ikaw ang mag-iingat sa daan. Pasensya na kayo. Hindi ko lang kasi napansin na may paparating. Bihira lang kasi na may magawi rito sa amin. Mabuti pa umalis na tayo. Tara na. Humingi na nga ng paumanhin yung matanda eh. Pasensya na rin po, Tatang ha. Sige na po, umalis na kayo. Sige, iha. Mag-iingat kayo sa lugar na ito. Halika na nga sa kotse. Huwag ka nang magalit. Tiningnan ko naman eh. Wala kahit konting gasgas itong sasakyan natin. Nakakainis kasi. Napansin kong malapit ng dumilim kaya hinila ko na si Warren papasok ng kotse. Hindi pa rin maipinta ang mukha niya na magmaneho paalis sa lugar na yun. Nasa 20 minutes din bago namin marating ang 1-2 palapag na bahay. May mataas na gate na halatang bagong pintura lang. Sinalubong kami ni Aling Mildred na caretaker ng bahay. Pagpasok namin halos kumpleto na ang gamit sa loob. Noon lang ding gumanda ang mood ni Warren. Kumusta kayo? Hindi ba kayo nahirapan sa biyahe ninyo? Hindi naman po. Medyo nanibago lang po kami. Bago pa kayo dumating tumawag na sa akin si Noel. Sabi nga niya darating kayo ngayong araw.
Dapat nga po kanina pa kami. Kaya lang, muntik na kaming madisgrasya. Ha? Saan kayo muntik na maaksidente? Malapit na po dito sa may palusong na daan. May bigla kasing kalabaw ang basta na lang lumitaw sa daan eh. Halos lahat kasi ng mga taga rito may mga alagang kalabaw dahil yun na ang katukatulong nila sa bukid. Mabuti walang nasaktan sa inyo. Pasalamat na nga lang siya. Hindi nagasgasan ang kotse ko. Dahil kung hindi, kulang pa ang alaga niya para pambayad. May kailangan pa ba kayo sa akin? Kung wala na uuwi na sana ako. Bukas na lang ako babalik dito. Wala na po, Aling Mildred. Bukas na lang siguro kami magpapasama sa inyo na mamasyal sa lugar. Siya nga pala, pinuno ko na ang ref ng pagkain. Bilin din kasi ni Noel. Medyo malayo din kasi ang palengke dito. Pero kung may sarili kayong sasakyan, madali lang sa inyo ang pagpunta doon. Maraming salamat po. Bukas na lang po tayo magkwentuhan. Medyo napagod din po kami. Sige, huwag niyong kalimutang ilak ang pinto ha. Kahit kasi probinsya to, mabuti na rin yung nag-iingat kayo. Iiwan ko na rin sa inyo ang susi ng bahay. Anong masasabi mo sa bahay na to? Lumang style ang pagkakagawa pero maganda. Tsaka 'di ba, sabi mo bagong renovate naman to. Gusto ko na to. Wala nang dapat ipabago. Ibig mong sabihin, bibilhin mo na ang bahay na to? Oo. Pero maghintay pa rin tayo ng 1 buwan. Tara, tingnan natin ang mga kwarto sa taas. Hindi ko lang gusto mga painting na nakasabit. Kung sakali, papakuha ko na lang kay Noel. Pakiramdam ko kasi, laging nakasunod ang tingin nila sa akin eh. Hindi ko alam na takot ka pala sa painting. Basta, ayoko lang talaga. 3 lang pala ang kwarto dito. Yung 2, maliit lang at parang kwarto ng bata. Ayos na to. 2 lang naman tayong titira eh. Wala ka bang balak na mag-anak na kapag tumira na tayo dito? Sa totoo lang, hindi ko pa naiisip ang bagay na yan. 30 na ako. At ikaw naman 35 na. Aba, baka uugod-ugod na tayo niyan bago mo pa maisipan magkaanak. Masaya naman ang pagsasama natin kahit walang anak ah. Iba pa rin kapag may anak tayo. Ang mabuti pa, wag na lang muna natin pag-usapan ang bagay na yan. Tara, sa kusina. Tignan na lang natin kung anong pwedeng lutuin. Sige, susunod na ako. Ayusin ko lang yung mga gamit natin. Kinabukasan, maaga pa lang nasa bahay na si Aling Mildred. Pagbaba ko, nadatnan ko na siyang nagwawali sa labas ng bahay. Bumati agad siya sa akin nang makita niya ako. Kumusta ang unang gabi ninyong mag-asawa? Hindi pa po kami mag-asawa. Nako, pasensya na ha. Akala ko mag-asawa kayo. Pero balak niyo na bang magpakasal? Hindi pa po namin napag-uusapan eh. Akala ko kaya gusto niyong bilhin tong bahay dahil magpapakasal na kayo. Hindi pa po sigurado yun. Kaya nga po gusto naming tumira dito kahit 1 buwan para makapagdesisyon kami kung bibilhin ba namin o hindi. Ganun ba? Gusto niyo na bang mag-almusal? Ipagluluto ko kayo. Hindi po kami sanay na mag-almusal eh. Madalas po, kape at tinapay lang ang kinakain namin. Tsaka tulog pa po si Warren. Pagod po kasi yun sa biyahe at hindi agad nakatulog dahil po excited dito sa bahay. Anong masasabi niyo sa bahay? Okay naman po. Tamang-tama sana sa pagsisimula ng pamilya. Nangihinayang nga ako sa bahay na yan at bihira lang tirhan. Hindi kasi sanay ang asawa ni Noel at mga anak sa buhay dito. Tuwing nagbabakasyon naman noon, hindi sila mapakali. Gusto agad umuwi na sa kanila. Nabanggit nga po yan ni Warren.
Aling Mildred, saan po ang bahay niyo? Malapit lang ang bahay ko rito. Mga 5 minuto lang na lakaran. Kaya kung may kailangan kayo at wala ako dito, pwede niyo akong puntahan sa bahay ko. May tanong pa po ako. Kaano-ano niyo po yung may-ari nitong bahay? Bale, magpinsang makalawa kami ng tatay ni Noel. Itong bahay po, ayos naman sa amin. Kumusta naman po ang mga tao dito? Mababait naman ang mga taga rito. Basta marunong lang kayong makisama, hindi kayo gagalawin. Wala po bang mga krimen na naganap dito? Katulad ng patayan? Nako, hindi uso yun dito. Mabuti naman po. Kung sakali po kasi na matuloy na bilhin namin tong bahay, ito po ang kauna-unahang pagtira namin sa probinsya. Ito lang ang masasabi ko. Tahimik ang lugar na to. Basta maging mabait kayo sa mga taga rito. Ang aga-aga namang tsismisan yan. Oh, gising ka na pala. Akala ko mamaya ka pa babangon eh. Magandang umaga sa'yo. Samahan mo muna ako sa loob, Shelo. Maiwan ko po muna kayo, Aling Mildred. Sige, Iha. Itutuloy ko lang ang pagwawalis ko rito. Akala ko hindi ka pa susunod eh. Hindi mo man lang binati yung matanda. Binati ka niya, hindi mo narinig? Hindi ko obligasyon na batiin ang lahat ng tao. Hindi ko naman sinabi na lahat ng tao. Hindi naman iba si Aling Mildred eh. Kamag-anak pala niya si Noel. Oh, talaga? Wala kasing binabanggit si Noel sa akin eh. Baka nakalimutan lang niya. Pero si Aling Mildred at tatay ni Noel, bali mag-second cousin sila. Malayo na palang kamag-anak eh. Maiba ako. Ikaw ba nagpapasok sa kanya rito? Hindi. Nadatnan ko na siyang nagwawalis pagbaba ko. May sarili siyang susi kaya siya nakapasok. Aba, hindi maaaring basta na lang siyang labas-masok sa bahay na ito. Paano kung atin na pala itong bahay? Dapat ilagay din niya sa lugar ang sarili niya. Hindi naman siguro yun gagawin ni Aling Mildred kung sakaling matuloy na bilhin natin tong bahay. Mabuti na yung ngayon pa lang, alam na niya kung ano mga ayaw natin. Ang mabuti pa, magkape ka na muna. Ang aga-aga kasi hindi na maganda ang mood mo. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw sa amin sa bahay na yon. Nakita na rin namin ang lupa sa likod ng bahay. Kasama din yun sa ibinibenta ng may-ari. Kitang-kita ko ang saya sa mukha ni Warren habang inililibot ang paningin sa malawak na lupain. Sigurado na ako na gusto ko itong bilhin. Di magbabayaran na kayo ni Noel. Sinabi ko naman na sa kanya eh. Pero ang gusto niya, sundin na lang namin na napag-usapan. Na pagkatapos ng 1 buwan, tsaka tayo magbabayad. Baka hindi pa niya kailangan ng pera. Siguro nga. Oh, ano yun? Mga batang nagtatawanan? Teka, hintayin mo naman ako. Ang bilis mong maglakad eh. Sino mga batang to? Malapit pa talaga sa kotse ko sila naghahabulan ha. Hoy! Lumayo nga kayo sa kotse ko! Hoy, wag mo naman silang sigawan. Natakot tuloy sa'yo. Ano gusto mong gawin ko? Hayaan lang silang magasgasan ng kotse? Naku, pasensya na kayo. Mga apo ko sila. Aling Mildred, kayo ba nagpapasok sa kanila rito? Sanay na kasi silang pumunta dito kahit noon pa. Pasensya na kung naglalaro sila malapit sa kotse ninyo. Huwag niyo na silang papupuntahin dito. Baka mamaya magasgasan ng kotse ko. Bagong bili lang po yan eh. O baka naman may masira sila dito sa bahay. Kulang pa ang sahod nyo para pambayad. Sige, pagsasabihan ko mga apo ko. Pasensya na ulit ha. Tapos na rin naman ang mga gawain ko. Isasama ko na sila pauwi sa amin. Mabuti pa nga po. Sana hindi na maulit to. Huwag kang mag-alala, hindi na sila pupunta dito. Tayo na mga apo. Baka hinahanap na kayo ng mga magulang ninyo.
Bakit kailangan mong gawin yun? Anong masama sa sinabi ko? Pinagsabihan ko lang naman Tandaan mo, hindi tayo ang nagpapasahod kay Aling Mildred. Baka mamaya ay magsumbong yun kay Noel. Eh di magsumbong siya. Wala akong pakialam. Oras na mabili na natin tong bahay. Ayoko na rin siya pumupunta rito. Dayo lang tayo sa lugar na to. Matuto sana tayong makisama. Hindi kailangan pakisamahan ng mga taong yun. Baka mamaya mamihasa sila. Tapos umpisa na ng paglapit at paghingi ng tulong. Lahat ba ng tao tingin mo katulad ng pamilya mo, ha? Oo. Alalahanin mo. Kaya nga tayo nandito para iwasan ang mga pamilya natin. Na wala nang alam gawin kundi hut-hutan tayo. Sana man lang maging mabait ka kay Aling Mildred. Malay mo, balang araw makatulong siya sa atin. Ano naman ang maitutulong niya? Hindi ko pa alam. Pero malay natin, di ba? Huwag na nga lang natin siyang pag-usapan. Lalagyan ko na lang ng cover tong kotse. Kinabukasan nagyayaya si Warren na libutin namin ang buong baryo. Dahil naiinis pa rin ako sa inasal niya kahapon, hindi ako sumama. Nang makaalis siya, tsaka ko naman pinuntahan si Aling Mildred sa kusina. Pasensya na po kayo kay Warren kahapon, ha. Mainit lang po ang ulo niya. Wala yun, iha. Pinagsabihan ko na rin ang mga apo ko. Hindi na sila pupunta rito. May kakulitan rin naman kasi ang mga batang yun eh. Salamat po sa pangunawa niyo. Saan nga pala pupunta si Warren? Mag-iikot lang daw po siya dito sa baryo. Eh bakit hindi ka sumama? Para naman makita mo ang ganda na lugar namin. Tsaka na lang po siguro. May kailangan din po kasi akong tawagan eh. Pamilya mo ba ang tatawagan mo? Opo. Ang mga magulang ko po. Ewan ko po ba? Bigla ko na lang silang na-miss. Normal lang yan. Lalo't ngayon ka lang yata napalayo sa kanila. Ang totoo po niyan matagal na po kaming nagsasama ni Warren. Dumadalaw lang po ako sa pamilya ko noon. Eh anong mga trabaho ninyo? Pareho na po kaming nag-resign sa trabaho namin ni Warren. Nag-ipon lang po kami ng sapat na pera para makabili ng bahay dito sa probinsya. Pangarap nyo talagang manirahan sa ganitong lugar? Ganun na nga po. Bihira ang merong ganyang pag-iisip. Kita mo nga ang pamilya ni Noel. Ang totoo po niyan, kaya gustong tumira dito ni Warren, para makalayo na sa mga toxic na pamilya namin, na wala nang ginawa kundi ang humingi ng tulong sa amin. Nakakainis naman po talaga ang ganun eh. Baka naman kasi wala silang mahingan ng tulong. Dapat po, nagsikap din silang mag-aral. Katulad po namin ni Warren. Lahat ng klase ng trabaho pinasok namin para makapag-aral lang. Hindi po biro ang pinagdaanan namin para lang marating kung nasan kami ngayon. Maswerte pa rin kayo kasi nagtagumpay kayo sa buhay. May iba kasi na pinagdadaanan din ang nangyari sa inyo. Pero sa huli hindi pa rin nagtagumpay. Baka po kulang sila sa pagpupursige din. Siguro nga, pero hindi dapat nating kinakalimutan ng mga magulang natin. Utang pa rin natin sa kanila kung bakit tayo narito sa mundong ito. Hindi ko naman po kinakalimutan ng mga magulang ko. Kasundo ko rin naman po yung mga kapatid ko. Yung mga kamag-anak lang po talaga namin ang hindi ko makasundo. May mga ganun talaga mga kamag-anak. Ikaw na lang ang magpasensya. Salamat po sa pakikinig sa akin. Naiinip na rin po kasi ako eh. Kung kailangan mo na makakausap ha, nandito lang ako lagi handang makinig. Unang kita ko pa lang sa'yo alam ko nang mabait ka. Maaaring naiimpluwensyahan ka lang ng… pasensya ka na. Wala naman akong masamang ibig sabihin. Sige po, may tatawagan lang din ako. Samantala ng mga oras na yun, muling nakaengkwentro ni Warren ang matandang lalaki na may dalang kalabaw noon. Muntik na naman niya itong mabangga. Pero sa pagkakataong yun, kasalanan niya. Pero dahil sa taas ng pride niya, hindi niya yun maamin.
Kayo na naman? Talaga bang nananadya kayo, ha? Sa tingin ko, iho, nagkamali ka ng daan. Ano nagkamali? Mas marunong ka pa sa akin, tanda. Hindi to daanan ng kahit anong sasakyan para lamang sa kalabaw at karomata dito. Kung mapapansin mo, makipotandaan na ito. Kayong hindi dapat dumadaan dito. Di ba dapat ang mga kalabaw nasa palayan lang? Bakit kasi kailangan yung gawing service pa uwi? Nakakaabala na kayo eh. Hindi mo kailangan magalit at sumigaw. Pwede naman pag-usapan ng bagay na ito. Itabi mo na yung kalabaw mo at ako muna ang padaanin mo. Kung lagi kang ganyan makipag-usap, baka magkaroon ka ng kaalitan sa lugar na ito. Matuto ka sanang gumalang sa mga nakakausap mo. Sino ka? Para pagsabihan ako, ha? Tabi mo na lang yung kalabaw mo! Sa tingin ko, hindi ka rin makakaalis. Nabalaho kasi ang isang gulong ng kotse mo sa malalim na lubak. Ay, bad trip! Kapag minamalas ka nga naman, oh! Tatawagin ko mga kasama ko para tulungan ka. Mga kasama, tulungan natin ang binatang ito na makaalis sa malalim na lubak. Ang dumi naman ng mga kamay nyo. Tapos, hahawak sa kotse ko. Mamili ka. Ang tulungan ka namin o hahayaan ka na lang naming mag-isa. Oo na! Pakiusap lang, ha? Huwag niyong gagasgasan ang kotse ko. Bago lang yan, ha? Sigurado naman ako na wala kayong ibabayad kapag nagasgasan yan. Masyado kang arogante, iyo. Sana naman isipin mo muna ang mga lumalabas sa bibig mo. May damdamin din kami mga mahihirap. Huwag kayong mag-alala. Babayaran ko kayo sa gagawin yung pagtulong. Matulungin ang mga taga rito kahit walang kapalit, iyo. Kung magtatagal ka sa lugar na ito, sana matutunan mo na makisama. Magpapasalamat po ako kung tutulungan niyo na ako. Kailangan ko na rin kasing makauwi. Ganyan dapat ang tono. Hindi yung nakikipag-away ka. Ito po ang pera. Itago mo na lang yan. Hindi namin kailangan ng bayad. Sige, kayong bahala. Tara na mga kasama. Itulak na natin ang kotse. Saktong katatapos ko lang makipag-usap sa mga magulang ko nang dumating si Warren. Nagtaka pa ako dahil puro putik ang kotse. Anong nangyari? Naaksidente ka ba? Nabalaho lang sa lubak yung gulong sa ulihan. Mabuti nakaalis ka. May mga tumulong na magtulak. Kaya lang, tingnan mo naman ang putik ng kotse. Ang bait naman ng mga taga rito. Linisan mo na lang mamaya ang kotse. Ngayon ko nalilinisan. Magmerienda ka kaya muna. Mamaya na lang. Nakilala mo ba kung sino yung mga tumulong sa'yo? Yung isa sa kanila, yung matandang lalaki na dahilan kung bakit muntik na tayong maaksidente noon. Ah, si Tatang! Buti nagkita ulit kayo. Siya nga ang dahilan kung bakit napunta ang kotse ko sa lubak. May dala yatang kamalasan ng matandang yun eh. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Sana naman kahit papano maging mabait ka sa mga taga rito. Kahit pa kunwari lang. Hindi ko kailangan maging mabait sa ibang tao. Lalo't wala namang pakinabang sa akin. Warren, bakit ba ganyan ka na magsalita? Ang laki na ng ipinagbago mo ha. Dahil ba sa kotse kaya nagbago ka ha? Hindi ako nagbago. Pasensya na kung moody ako mula nung dumating tayo rito. Medyo naninibago lang kasi ako sa kapaligiran natin. Teka lang ha. Kukuha lang ako ng timbang may tubig. Tayo na lang ang magmerienda kung ayaw ni Warren. Kanina pa po ba kayo dyan? Hindi naman. Kalalabas ko lang. Dito na tayo dumaan sa likod. Halika. Sige na nga po. Para akong nagutom sa pakikipagtalo kay Warren eh.
Yan ang iwasan ninyo. Ang laging magtalo sa maliit na bagay. Minsan po kasi hindi ko na maintindihan si Warren. Ay, bahala na nga siya. May iba nga pala ako. Muntik ko na makalimutang sabihin. 10 araw na lang eh. Piyesta na dito sa amin. Imbitahin ko kayo sa bahay ha. Sige po, asahan niyo po na pupunta kami. Ito po ang unang beses na mamimiesta ako sa probinsya. Masaya ang piyesta dito sa amin. Siguradong mag-e-enjoy kayo. Baka bukas o sa makalawa maglalagay na sila ng mga banderitas. Ipaparada din ang poon sa buong baryo hanggang sa simbahan. Kung matutuloy man ang pagbili namin ng bahay na to, dapat lang siguro na meron kaming mga kakilala. Nang sumunod na araw, nagtaka ako na hindi ko nadatnan si Aling Mildred nung bumaba ako. Nagkakape na ako nung dumating siya. Noon lang nangyari na tinanghali siya ng dating. Pasensya ka na kung ngayon lang ako. May dinaanan pa kasi ako eh. Ayos lang po, Aling Mildred. Ano po bang dinaanan niyo? Hindi naman ganun ka-importante. Pero nawili kasi ako sa pakikipagkwentuhan sa mga taga rito. Ganun po ba? Nagka-interes kasi kung makinig kasi Kasi ano po? Huwag mo sanang mamasamain ha. Tingin ko kasi si Warren ang usap-usapan na aroganteng dayo dito sa amin. Bakit niyo naman po nasabi na si Warren yun? Baka ibang tao lang. Sa liit ng baryo namin magkakakilala na halos ang mga tao. Kaya alam namin kung sino ang mga bagong salta dito. Tsaka nabanggit nila yung kotse na nabalahaw sa lubak. Maling daan pa lang napasukan niya eh. Ayon sa kwento, siya pa daw ang galit at ayaw tumanggap ng paliwanag. Ako na po ang humihingi ng paumanhin sa inaasal ni Warren Mabait naman po talaga yan eh. Medyo moody nga lang po mula nang dumating kami rito. Huwag kang mag-alala. Sabi ko mabait naman kayo. Lalong-lalo ka na. Hindi naman po ako ganun kabait. Minsan po may pagkamasungit din ako. Minsan, nasabihan ako ng nanay ko na nahawa na ako kay Warren. Baka naman kasi totoo. Ay, sorry. Ang tabil ko talaga. Ayos lang po yun. Hindi pa ba gising si Warren? Baka po mamaya pa siya gumising. Mukhang mali ka, Iha. Pababa na ang nobyo mo. Akala ko mamaya ka pababangon eh. Naalala ko kasi kailangan kong pumunta ng bayan. May kailangan akong bilhin. Ganun ba? Ipagtitimpla na kita ng kape. Sige. Kararating nyo lang ba, Aling Mildred? Oo. Paano mo nalaman? Sukbit nyo pa rin kasi ang maliit nyong bag. Oo nga no. Sa susunod po, bago kayo makipagchismisan, unahin nyo muna ang trabaho. Oo. Pasensya na. Naalala ko may gagawin pa pala ako sa likod bahay. Maiwan ko muna kayo ha. Ito na ang kape mo. Salamat. Maya-maya maliligo na rin ako. Sa susunod nga, huwag mong pagsasalitaan ng ganun si Aling Mildred. Hindi tayo ang nagpapasahod sa kanya. Minasama mo na naman na sinabi ko. Kahit na hindi tayo ang nagpapasahod sa kanya, binabayaran pa rin siya para gumawa dito sa bahay. Kaya ka nababansagan na arugante dahil sa asal mong yan eh. Ano ka mo? Arugante? Ako? Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Di yung mga taga rito. Alam mo, kung gusto mong tumira dito, kailangan matuto kang makisama. Ikamamatay ko ba kung sakaling hindi ako makisama sa mga taga rito? Sino ba sila para sabihan akong arugante ha? Hindi naman nila ako lubusang kilala eh. May kasi nga sa ipinapakita mo sa kanila. Nakikinig ka kasi kay Aling Mildred. Diyan ka na nga. Ang aga-aga sinisira mo ang araw.
Hapon na pero hindi pa rin dumarating si Warren. Hindi naman ako iniiwan ni Aling Mildred hanggat wala akong kasama. Nagsiga siya sa labas ng bahay para maitaboy ang mga lamok. Sa labas na lang din kami naghintay. Malapit na pong dumilim. Baka hinahanap na kayo sa inyo. Alam naman ng mga kasama ko sa bahay kapag wala pa ako, nandito lang ako. Tsaka sabi ko nga sa'yo, malapit lang ang bahay namin. Hindi ko nga po alam kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin dumadating si Warren. Kung hindi pa siya uuwi, sasamahan na lang kita dito. Hindi naman kita pwedeng iwan na lang mag-isa dito. Kahit ba sabihin mo na ligtas ka, iba pa rin kapag may kasama ka. Baka naman po makaabala ako sa inyo. Ayos lang yun, Iha. Mamaya kapag tuluyan ng dumilim, siguradong pupunta dito ang mga apo ko. Bibilinan ko na lang sila na sabihin sa kanilang lolo na hindi pa ako makakauwi. Salamat po, Aling Mildred ha. Kung wala po kayo, malamang nagpanik na ako. Sinubukan mo na bang kontakin si Warren? Hindi po niya sinasagot ang mga chat ko eh. Ganun po yun kapag galit. Ang babaw naman niya para magalit sa'yo. Ganun po talaga ang ugali ni Warren. Gusto niya siyang masusunod. Kailangan lagi siyang tama kahit mali. Mabuti na tagalan mo siya. Mahal ko po si Warren. Wala po akong gustong makasama kundi siya. Ay, nakakabulag talaga ang pag-ibig. Pero ito payo ko lang sa'yo ha. Sa mahigit na 1 linggo ninyong pagtigil dito, nakita ko na ang tunay na ugali ng nobyo mo. Huwag mo sanang sayangin ang buhay mo sa maling lalaki. Mahirap na rin po kasing makawala eh. Marami na po kaming nabuong pangarap ni Warren. Naiintindihan kita, Iha. Mukha pong hindi uuwi si Warren ngayong gabi. Ilang beses na po niya yung ginawa dati eh. Pero saan naman siya titigil dito kung sakali? Maghintay-hintay pa tayo. Maaga pa naman. Magkwentuhan muna tayo dito sa labas. Aling Mildred, ilan po ang mga anak niyo? 3 ang anak ko. 2 babae at lalaki ang bunso. Yung bunso na lang ang walang asawa. Kasing edad mo lang siya, Iha. Sayang nga may nobyo ka na. Bagay sana kayo. Bakit wala pa po siyang asawa o girlfriend? Lagi niyang katwiran sa amin ng ama niya. Hindi pa daw niya natatagpuan ang babaeng gusto niyang makasama sa habang buhay. Ano po pala ang trabaho niya? Isa siyang engineer. Nakapag-abroad na rin siya dati. Ngayon plano na naman niyang umalis. Sabi ko nga maghanap muna ng babaeng pakakasalan bago umalis eh. Baka po talagang hindi pa to ang tamang panahon para makapag-asawa siya. Naiinip na ang mister ko. Naku, kani-kanino na nga niya inirereto. Wala talagang mapusuan ng binata namin. Kung meron lang sana akong kaibigan na pwedeng ireto din eh. Kaso lahat po sila pamilyado na rin. Ako na lang pala yung masasabing dalaga pa sa amin kahit nagsasama na kami ni Warren sa iisang bubong. Hindi niyo pa ba napag-uusapan ng kasal? Ako po, handa na talaga ako. Kaso lang po, ang dami pang gustong gawin ni Warren. Puro ka na lang pang-unawa sa kanya. Ang swerte niya sa'yo, ha? Pareho po kaming maswerte sa isa't isa. Siguro nga. Nandito na pala ang mga apo ko. Sabi ko na sa'yo pupunta ang mga yan dito kapag hindi pa ako umuwi. Teka lang ha. Hindi talaga umuwi si Warren ng gabing yun. Mabuti na lang sinamahan ako ni Aling Mildred. Sa isang kwarto ko siya pinatulog na katabi ng kwarto namin. Mag-uumaga na rin na makatulog ako.
Kaya tanghali na ako bumangon. Gusto mo bang ipaghanda kita ng almusal? Hindi na po. Kape lang po ako sa umaga. Bihira lang po ako talagang kumain. Kayo na lang po. Kumain na ako kanina. Ako kasi hindi talaga sanay na hindi kumakain ng kanin sa umaga. Salamat nga po pala. Sinamahan niyo ako dito. Hindi ba tumawag sa'yo si Warren? Hindi po talaga. Hindi kaya... Natitiyak ko pong nasa maayos lang po siyang kalagayan. Naiinis lang po ako sa kanya dahil hindi na siya nagbago. Hindi man lang niya inisip kung nag-aalala ba ako o hindi. Kung totoo nga yung sinasabi mo, mabuti pa rin na alamin mo muna kung ano nangyari. Ayusin lang talaga niya ang paliwanag niya. Oh, ayan na yata si Warren eh. Oo, siya na nga ho yan. Kilala kong tunog ng makina ng kotse. Teka lang po, Aling Mildred Kumalma ka lang, iha. San ka galing? Bakit ngayon ka lang? Umuwi ako sa atin. Ano? Akala ko ba sa bayan ka lang pumunta? Dumiretso na ako pa uwi, kesa umuwi rito. Sana man lang, sumagot ka sa mga chat ko sa'yo. Hindi mo ba alam magdamag akong nag-iisip sa nangyari sa'yo? Nag-aalala ka rin pala sa akin. Pero kung pagsalitaan mo ako, ganun na lang. Yung maliliit na pagtatalo lang natin na yun ang dahilan mo, kaya ka umalis, ha? Para ka namang bata eh. Napansin ko sa'yo, mula nang dumating tayo dito, parang may nag-iba sa'yo. Hindi ka na katulad ng dati, lahat ng sabihin ko sa'yo, hindi mo kinokontra. Ngayon, kinakalaban mo na ako. Hindi kita kinakalaban. Gusto ko lang na itama ka. Para din naman sa'yo ang ginagawa ko eh. Pues, hindi ako natutuwa. Mas nakikinig ka kasi sa ibang tao. Hindi yan ang problema natin, kundi ang asal mo. Alam mo, kung hindi mo babaguhin yan, lagi na lang tayong mag-aaway. Kung ganon, anong gusto mong mangyari? Mabuti pa wag na nating ituloy ang plano nating bilhin ang bahay na to. Ano? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, sasabihin mo yan? Paano pangarap ko? Oh, nagsakripisyo din naman ako Puro na lang kasi sarili mo ang iniintindi mo. Puro ka na lang pangarap mo. Kahit kailan, hindi mo man lang ako inisip. Puro na lang ikaw ang gusto mong intindihin ko. Shelo, pasensya ka na. Magulo lang kasi ang isip ko. Huwag ka mag-alala. Hindi ko na ulit gagawin yon. Nakakapuno ka na rin kasi, sa totoo lang. Napapagod na akong intindihin ka. Alam ko naman. Kaya nga ako nang nagpapakumbaba para matapos na ang problema natin. Huwag na tayo magtalo pa, okay? Nang hindi ako umimik, lumapit siya sa akin at saka ako niyakap. Nang araw ding yun nagkabati kaming dalawa ni Warren na parang walang nangyari. Naiiling na lang nun si Aling Mildred na narinig lahat ng pagtatalo namin. Nag-uumpisa na silang maglagay ng banderitas. Meron na rin naglagay ng tiyanggi sa gilid ng kalsada, malapit sa may simbahan. Baka gusto niyo mamasyal ni Warren doon. Hindi niyo po yun maaasahang pumunta sa mga ganyan. Kung gusto mo sasamahan kita. Sige po, naiinip na rin po ako dito sa bahay Aalis ka? Saan ka naman pupunta? Akala ko ba may gagawin ka ngayon sa lupa sa likod? Masyado na mainit kaya umuwi na ako. Ano nga pala yung narinig ko na aalis ka? Niyayaya ako ni Aling Mildred na pumunta ng Tiangge. Sabi ko nga hindi ka naman mahilig sa ganon, kaya kami na lang. Pwede naman. Kaya lang tingin ko dito mahirap ang sakayan. Kaya mo ba maglakad? Bakit naman ako maglalakad kung pwede ko namang gamitin ang kotse? Gagamitin mo ang kotse? Oo naman. Bakit gulat na gulat ka? Marunong naman akong magmaneho Shelo, binili ko ang kotse na yon para sa atin lang. Alam ko naman yun.
Kaya nga gagamitin ko eh. Pwede mong gamitin basta ikaw lang ang sasakay. Ha? Paano ako pupunta doon? Eh hindi ko naman alam kung saan yun. Tsaka sasamahan ako ni Aling Mildred. Mawalang galang na sa inyo. Pwede naman kami magpasundo sa anak ko eh. May sasakyan naman yun. Mabuti pa nga po kung ganon. Pasensya na po, hindi talaga ako nagpapasakay ng ibang tao sa sasakyan namin eh. Naiintindihan ko naman yun. Doon muna ako sa kusina ha. Sige po, Aling Mildred. Ganyan pa talaga kasama ang ugali mo, ha? Sobrang damot mo. Parang makikisakay lang yung tao eh. Akala mo maluluma yung kotse na yan. May karapatan naman akong tumanggi ah. May karapatan din ako na magpasakay ng kahit sino. May ambag din ako sa pagbili ng kotse na yan. Magtatalo na naman ba tayo, ha? Nakakapuno ka na kasi. Ay, okay. Pasensya ka na. Gamitin mo na yung sasakyan natin. Wag na. Napipilitan ka lang naman yata eh. Bahala na kami ni Aling Mildred. Mahirap na. Baka magkaroon pa ng utang na loob sa iyo ang matanda. Cielo naman. Wag mo na akong isipin. Ay, sige. Sa kwarto lang muna ako. Noon ko lang napagtanto na nakakaubos din pala ng lakasan lagi na lang makipagtalo. Kinabukasan nasa labas kami ni Warren at hinihintay sina Aling Mildred at ang anak niya. Pareho pa kami nagulat nang pumarada sa harap namin ng isang bagong pick-up. Bumaba dun si Aling Mildred na abot tenga ang ngiti. Wala namang imik si Warren na magpaalam kami. Nag-enjoy naman ako sa pagpunta namin sa Tiangge. Bandang tanghali nagyaya na rin ako umuwi dahil walang kasama si Warren. Maaga kaya tang umuwi. Yun talaga ang sinabi ko kay Aling Mildred. Wala ka kasing kasama dito eh. Eh si Aling Mildred, sumama pa ba pauwi dito sa bahay? Hindi na. Sinabi ko na lang na bukas na siya pumunta. Yun ba ang anak niya? Oo. Bunso at nag-iisang lalaki. Ang gara ng sasakyan ah. Buti merong nagpahiram sa kanila. Sa anak yun ni Aling Mildred. Sa pagkakaalam ko eh, ilang beses nang nakapag-abroad yung lalaki. Oh, talaga? Eh dapat hindi na niya hinahayaan na mamasukan na kasambahay ang nanay niya. Si Aling Mildred ang may gusto. Tsaka, hindi naman daw iba sa kanya si Noel. Nakikipag-usap ba sa iyo yung anak? Tahimik lang. Ganun daw talaga yon, sabi ni Aling Mildred. Hindi nga sumama sa pag-ikot-ikot namin eh. Sa sasakyan lang siya naghintay. Okay. Ano yung pinamili mo? Mga pasalubong lang para sa pamilya ko. Gusto ko kasi silang dalawin eh. Akala ko ba kaya may plano tayong tumira dito dahil sa gusto mo nang lumayo sa pamilya mo? Sa mga kamag-anak lang na wala nang ginawa kundi manghuthot sa akin. Hindi kasama doon ang mga magulang at mga kapatid ko. Nagluto na pala ako dyan. Hinihintay talaga kita para sabay na tayong kumain. Oh, tamang-tama. May dala akong ulam dito. Maghahain na ako. Pero sa totoo lang, astig yung sasakyan ni Aling Mildred ah. Kung totoo na kanila nga yun. Ganon sasakyan sana ang gusto ko eh. Kaya lang, ang mahal. Sa kanila yun. Sino naman sa tingin mo ang nasa tamang pag-iisip na basta na lang magpapahiram ng sasakyan? Ikaw nga eh, ipinagdadamot mo yung kotse mo. Hindi ko naman pinagdadamot. Gusto ko lang ingatan. Kahit ano pa ang dahilan mo, ganun pa rin yun. Kumain na nga lang tayo. Hindi maganda yung nagtatalo tayo sa harapan ng pagkain. 2 araw bago ang piyesta, pinaalala ulit ni Aling Mildred ang paanyaya niya na pumunta kami ni Warren sa bahay nila. Nagsabi rin na matanda na hindi siya makakapunta kinabukasan dahil magiging abala na siya. Agahan niyo ang punta ha. Doon na lang kayo mag-abang ng parada. Tapat din naman ng kalsada ang bahay namin eh.
Marami po ba kayong bisita? Kayo lang at ilang kamag-anak namin na manggagaling pa sa ibang lugar. Sige po, pupunta po kami ni Warren. Alam mo bang nagagandahan sa'yo ang anak kong si Jean? Ganun po ba? Salamat po kamo. Mabuti pa siya, nagagandahan sa akin. Bakit? Si Warren ba hindi ka sinasabihan na maganda? Naku, masyado pong prangka ang taong yun. Sabi niya, simple lang ako. Napagkwentuhan ka nga namin ng anak ko. Pasensya ka na ha. Binanggit ko sa kanya ang mga katangian ni Warren. Ganyan tao daw eh. Narcissist daw. Yun ang pagkakaintindi ko sa sinabi niya. Alam ko po ang ibig sabihin ng anak niyo. Aminado naman po ako na hindi perpekto si Warren. Pero mahal ko po siya. Tanggap ko po siya, maging ang mga pangit niyang katangian. Napakaswerte naman talaga sa'yo ni Warren. Siya nga po pala, ang ganda ng sasakyan ng anak niyo Kahit nga si Warren, napabilib eh. Pangalawang sasakyan niya na yun. Yung isa pinapagamit sa amin ng tatay niya kapag may pupuntahan. O di kaya sa mga kapatid. Hindi kasi madamot ang batang yun eh. Kaya lang masyadong tahimik. Nakakapanis siya ng laway kasama. Mahiyain. Pero kapag naging palagay na ang loob sa'yo, may kadaldalan din. Ganun po ba? Alam nyo, parang gusto ko nang umuwi sa amin. Baka po pagkatapos ng piyesta yayain ko nang umuwi muna kami ni Warren. Teka, may problema ba? Sabihin mo baka makatulong ako. Naguguluhan po kasi ako. Sa totoo lang, iniwan ko ang trabaho ko para kay Warren. Gusto niya kasing magkaroon ng farm dito. Kaya lang, kung siya lang po ang kikita sa aming dalawa, baka mahirapan naman ako. Lalo't hindi ako sanay na walang sariling kita. Dapat kasi pinag-isipan mo muna ang naging desisyon mo bago ka pumayag sa gusto ni Warren. Wala naman po kasing nagpapayo sa akin noon, kundi ngayon lang. Kung ako sa'yo, hindi naman masama kung hihingin mo ang opinyon ng mga magulang mo. Tanda rin yun ng pagrespeto sa kanila. Huwag mo silang baliwalain habang nandyan pa sila. Tama po kayo. Kapag dinalaw ko po sila ihingi ako ng dispensa sa mga pambabaliwala ko sa kanila dati. Matatanda na rin ang mga magulang ko. Gusto ko pa po silang makasama. Tama nga ako ng sapantaha sa'yo. Likas kang mabait. Maaaring nahawa ka lang sa ugali ng nobyo mo. Kayo talaga, Aling Mildred Ano nakakatawa? Ha? Wala. Meron lang kinikwento si Aling Mildred. Kaya ako napatawa. Tapos na po ba mga gawain niyo, Aling Mildred? Oo. Pauwi na nga rin ako. Bukas pala hindi ako makakapunta rito. Bakit naman po? Piyesta na kasi sa Makalawa Bukas magiging abala na kami sa paghahanda. Tapos may sahod kayo bukas kahit hindi kayo papasok? Kahit sana half day lang. Hindi po ba kayo nahihiya kay Noel na nagpapasahod sa inyo? Sino naman ang may sabi na pinapasahuran ako ni Noel? Kaya nga kayo ang caretaker nitong bahay, di ba? Hindi niya ako pinapasahuran. Nakiusap lang sa akin si Noel na tingnan-tingnan ko tong bahay niya. Nising ko hindi ako tumatanggap sa kanya kahit gusto pa niya akong bigyan. Ha? Bakit hindi niyo po sinabi agad? Nakakahiya naman po na inuutos-utusan namin kayo. Ayos lang yun, Iha. Naiinip din kasi ko sa bahay Kaya nililinisan ko tong bahay ng pamangkin ko. Tsaka, masaya naman ako sa ginagawa ko Kung wala, baka lalo kong mainip. Pasensya na po, Aling Mildred
Sa susunod po huwag na kayong kumilos dito sa bahay. Ayos lang, Iha. Hindi naman habang buhay ko tong gagawin eh. O paano? Uuwi na muna ako. Hihintayin ko na lang kayo sa bahay sa piyesta. Sige po. Oh, saan ka pupunta? Sa taas lang. Gusto mo lang yatang umiwas eh. Hindi ka man lang humingi ng dispensa kay Aling Mildred. Humingi ka na rin naman ng dispensa eh. Iba pa rin kapag ikaw ang nagsabi. Sa susunod na lang. Ah, oo nga pala. Iniimbita tayo ni Aling Mildred sa kanila sa piyesta. Hindi tayo pupunta. Bakit naman? Hindi naman natin sila kaano-ano eh. Inibita nga tayo eh. Kung ayaw mo, ako na lang ang pupunta. Talaga ba sinusuway mo na ako, ha? Oo, kaya kung ayaw mo, di wag. Kaya ko naman pumuntang mag-isa kay na Aling Mildred. Dumating ang araw ng piyesta. Napilitan na rin sumama sa akin ni Warren. Kahit pwede naman lakarin, ginusto pa rin ni Warren na sumakay kami ng kotse. Hindi tuloy makapagpatakbo ng mabilis dahil punong-puno ng tao ang kalsada. Panay tuloy mura ni Warren. Nang makarating kami sa bahay ni na Aling Mildred, hindi namin maiwasan na mamangha. Mas malaki pa ang bahay nila sa tinutuluyan namin. Masaya kaming sinalubong ng matandang babae. Mabuti naman dumating na kayo. Halika kayo, dito kayo sa lamesa na to. Salamat po sa pag-imbita niyo sa amin ha. Nagulat nga po ako at napakaraming tao sa kalsada. Ganito talaga dito. Mabuti nakadaan ang kotse ninyo. Halos hindi nga po makausad eh. Sana naglakad na lang kayo. Malapit lang naman ang bahay namin eh. Dapat nga po pala, ganun ang ginawa namin. Dito ko kayo pinapwesto para makita ninyo ang parada mamaya. Maiwan ko muna kayo ha. Maglalabas lang ako ng pagkain nyo. Mamaya pa kasi ang kainan talaga. Ah, sige po. Ang laki pala ng bahay nila. Dalawa pa yung sasakyan sa garahe. Sa anak niya pareho ang sasakyan at anak din niya siguro nagpagawa ng bahay na to. Ang daming tao sa kalsada. Sana lang hindi magasgasan yung kotse natin. Ikaw naman kasi ang may gustong dalhin pa eh. Sabi ko naman sa'yo maglakad na lang tayo eh. Huwag mo na akong sisihin. Nandito na tayo eh. Oo na, mag-enjoy na lang tayo. Mukhang marami talagang handa kay na Aling Mildred eh. Bakit nagpapapasok sila ng mga pulubi dito? Yan ba ang bisita nila? Pinapapasok sila ni Aling Mildred. Baka pakakainin niya dahil piyesta naman. Dapat tinataboy nila ang mga pulubing yan eh. Uy, dahan-dahan ka nga sa pananalita mo. Baka may makarinig sa'yo eh. Bakit? Totoo naman ah. Baka may sakit pa nga ang mga yan. Tumahimik ka na lang. Pinagtitinginan ka na ng mga tao. Baka ang iba sa kanila kamag-anak pa ni Aling Mildred. Parang dito pa yata balak umupo ng matandang pulubi na to. Oh, wala namang masama ah. Ang haba naman ng lamesa natin. Kasya kahit 10 katao. Tsaka bisita rin tayo. Mawalang galang na, Ineng. Pwede ba kaming maupo ng apo ko dito sa lamesa ninyo? Ah, sige po Lola. Kayo lang po bang maglola? Oo, Iha. Gusto kasi ng apo ko na malapit sa kalsada eh. Ah, gusto po siguro ng apo nyo na manood ng parada. Kaya nga po dito rin kami pumwesto eh. Ganun na nga, Iha. Oh, dito pala kayo pumwesto ng apo ninyo. Ayos lang ba sa inyo, Shelo? Okay lang po, wala pong problema. Ito yung mga pagkain. Lita, ilabas mo pa yung ibang merienda dyan. Ang dami naman po. Maya-maya ilalabas na ang putahin ng ulam sa mahabang mesa. Maaga pa kasi para sa tanghalian. Yan talagang hinahanda namin sa umaga. Maiwan ko muna kayo ha. Dumating kasi yung pinsan ko galing sa ibang lugar.
Salamat po, Aling Mildred Oh, kain ka na. Gusto mo bang ipagsandok kita? Paano ako makakakain kung may naaamoy ako? Warren, ano ka ba? Nasa ibang bahay tayo. Eh ano? Sa hindi ako makakain kapag may nakikita at naaamoy akong hindi kaaya-aya? Kami ba ang sinasabihan mo, iho? Hindi po, Lola. Ang daming lamesa. Dito pa talaga kayo pumuesto? Ikaw siguro ang binabanggit ng mga kasama ko na aroganteng dayo sa lugar na ito. Ano ka mo? Matuto ka sanang makisama, iho. Lalo't na sa ibang lugar ka. Hindi mo alam kung sinong nakakasalamuha mo. Huwag mo nga akong pangaralan, tanda. Pwe! Sa tingin mo kaya, kakain ako na kayo ang kaharap? Sa inyo na yung pagkain na nasa mesa. Mukhang kulang pa sa inyo eh. Nasa klase naman ninyo ang pagiging patay gutom. Warren! Ano ba? Nakakahiya! Doon na lang tayo sa kabilang mesa. Pasensya na po kayo, Lola, sa kasama ko Huwag niyo na lang pong pansinin ang mga sinabi niya. Kumain lang po kayo dyan. Masyadong mayabang yang kasama mo. Akala mo kung sino na siyang umasta. Pagsisisihan niya ang mga binitiwan niyang salita. Cielo, halika na rito! Huwag ka nang makipag-usap sa kanila! Nakakahiya yung inaasal mo. Mabuti pa umuwi na tayo. Hindi pa nga tayo kumakain eh. Uuwi na agad. Parang hindi ko na kasi malulunok ang pagkain. Dito ka lang. Magpapaalam lang ako kay Aling Mildred. Bahala ka. Ayan, palapit na si Aling Mildred. Ano nangyari, Shelo? Bakit kayo lumipat ng pwesto? Aling Mildred, uuwi na po kami Pasensya na talaga. Sige. Pupuntahan ko na lang kayo sa bahay ninyo. Wala kaming imika ni Warren habang pauwi. Mas lalo ring dumami ang mga tao sa kalsada. Kaya halos hindi umusad ang kotse. Napapamura pa si Warren tuwing may bagay na sumasagi sa sasakyan. Pagdating sa bahay agad niyang tiningnan. May mga gasgas nga ang kotse. Buwisit talaga! Nakakainis! Una pa lang, sinabihan na kita na wag na tayong gumamit ng kotse. Pero ikaw pa rin ang nasunod. Kung hindi ka kasi nagyayang mamiesta, hindi mangyayari to. Para ka rin kasing patay gutom eh. Teka, yan ba ang tingin mo sa akin? Patay gutom? Kaya ko lang naman gustong pumunta dahil nakakahiya kay Aling Mildred. Kung alam ko lang sana na ipapahiya mo ko doon, ako na lang sanang nagpunta. Nagmukmuk ka na lang sana dito sa bahay. Pasensya na. Hindi ko naman gustong sabihan ka ng ganon. Uminit lang kasi yung ulo ko dahil sa nangyari sa kotse. Mahal din kapag dinala ko yun sa kasa. Puro ka na lang pasensya. Hindi ka naman nagbabago. Parang gusto ko na lang lumubog sa lupa, alam mo yun? Hindi ko alam kung may mukha pa akong ihaharap kay Aling Mildred. Kapag dumating si Aling Mildred dito sa bahay, ako mismo ang hihingi ng dispensa. Hindi ko naman akalain na mas mayaman pa yata sila kay Noel eh. Magbabago na ang pakikitungo mo sa kanya dahil nalaman mo na may pera pala sila. Sana noon mo pa pinakitaan ng maganda si Aling Mildred. Hindi kita maintindihan talaga. Ikaw ang mahirap intindihin. Pinapakitaan mo lang ng maganda ang isang tao depende sa katayuan niya. Kita mo nga yung ginawa mo sa maglola. Kulang na lang isumpakan niya sa galit eh. Huwag na natin silang pag-usapan pa. Tapos na rin naman eh. Hindi na natin makikita pa ang matandang yun. Alam mo sana, magbago ka na bago mahuli ang lahat. Kung magsalita ka, parang tingin mo sa akin pinakamasamang tao na. Ganun na nga ang tingin ko sa'yo. Kahit yung mga bisita. Ang sama ng tingin sa'yo dahil ayaw mong makinig na dahan-dahan ka kako sa pagsasalita. Lahat ng sinabi mo dun sa matanda narinig nila. Hindi ko naman napansin na mataas na pala ang boses ko. Kita mo nga, kahit yung matanda, bansag sa'yo aroganteng dayo. Tapos, plano mo pang tumira dito?
Hindi ka naman marunong makisama. Iba talaga ang impluensya sa'yo ni Aling Mildred, no? Ibang-iba ka nang magsalita ngayon eh. Siguro natauhan na ako ngayon. Nakita ko na kasi ang tunay mong ugali. So, ngayon, Pag-isipan muna natin ang mga plano natin. Ayokong balang araw pagsisihan ko ang magiging desisyon ko. Cielo naman! Noon pa nakaplano na ang lahat. Kulang na lang magpirmahan para mabili na natin ang bahay na to eh. Kung gusto mo pa ring bilhin ang bahay na to, hindi kita pipigilan. Pero hindi na ako magbibigay ng ambag ko. Anong gagawin mo? Mag-a-apply ka ulit ng trabaho? Mahirap mag-umpisa ulit. Alam ko, pero sanay naman akong mahirapan. Nandiyan naman ang pamilya ko. Alam ko, susuportahan nila ako sa mga plano ko. Mabuti ka pa, may pamilyang babalikan. Ako, tinakwil na nila ako. Alam naman natin na ikaw ang nagtakwil sa kanila dahil sa kadamutan mo. Ayaw mo man lang silang bigyan ng kahit konting ginhawa. Hindi naman sila iba sa'yo eh. Kaya ako nandito sa kinalalagyan ko dahil sa pagsusumikap ko. Wala silang ambag sa tagumpay ko. So, bakit kailangan ko silang bigyan? Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Total sarado naman ang isip mo. Cielo naman, ayusin natin to. Buo na ang pasya ko. Pagkatapos ng piyesta, umuwi na tayo. Kung ayaw mo, mag-isa akong uuwi. Magbabiyahe na lang ako. Dahil nagagalit pa rin ako sa kabilang kwarto ako natulog. Inilipat ko na rin ang mga gamit ko. Buo na ang pasya kong aalis kinabukasan. Pero bigla namang bumuhos ang ulan na sinabayan pa ng malakas na hangin. Hindi ko na rin inaasahan na pupunta pa si Aling Mildred. Pero dumating siya na may dalang lalagyan ng mga ulam. Nag-abala pa po kayo. Hindi kasi kayo nakakain kahapon eh. Hindi ko na nga po inaasahan na pupuntahan niyo pa kami pagkatapos ng ginawa ni Warren. Hindi ko naman mismo nakita dahil abala ko sa pag-aasikaso ng mga bisita. Meron lang nagsabi sa akin, tatapatin na kita, Cielo. Ang hirap ng ipagtanggol ng nobyo mo. Alam ko naman po yun. Kaya nga humihingi po ako sa inyo ng dispensa sa nangyari. Walang problema sa akin. Pero hindi kay Aling Bining. Sino pong Aling Bining? Yung matandang babae na kasama ang kanyang apo. Tuwing piyesta lang kasi sila umuwi rito eh. Paano po kaya ako makakahingi ng dispensa sa kanya? Alam niyo po ba kung saan ang bahay niya? Walang nakakaalam. Gaya ng sabi ko, tuwing piyesta lang sila umuwi dito sa baryo. Marami ang nagsasabi na naglalakbay sila at bawat piyesta tinitigilan nila. Ganun po ba? Paano kaya ako makakahingi ng paumanhin sa kanya? Kahit makita mo siya, hindi rin siya tumatanggap ng kapatawaran. Hindi ko po maintindihan. Nararamdaman ko na meron pa kayong gustong sabihin. Cielo, hindi ko alam kung maniniwala ka pero kilalang mabagsik na mambabarang si Aling Bining. Ho? Totoo po ba yan? Oo, iha. Kaya nga nag-aalala ako eh. Marami ang nakarinig sa huling tinuran ng matandang babae. Nasa na nga pala si Warren? Nasa kwarto pa po siya. Kanina naman po bumaba siya. Mukhang okay naman siya. Ang maipapayo ko lang sa'yo, bantayan mo siya. Kung totoo ngang isinumpa siya ni Aling Bining, anumang oras tatalab na yun. Ano pong mangyayari sa kanya? Maaari niyang ikamatay yun. Hindi po maaari. Tulungan niyo po kami. Huwag niyo po akong iiwan mag-isa. Huwag ka matakot. Nandito lang ako. Yan ang abang sinasabi ko sa kanya eh. Ayaw niyang makinig na magbago na. Higit pa pala sa inaasahan ko ang mangyayari sa kanya. Pwede ba natin siyang puntahan sa kwarto niya? Gusto ko lang siyang makita eh. Sige po, sumunod po kayo sa akin.
Bala ko pa naman na umalis na bukas, kasama man siya o hindi. Pagod na kasi akong intindihin ang ugali niya. Hindi kita masisisi kung yan nga ang magiging desisyon mo. Nandito na po tayo sa kwarto niya. Warren! Nandito si Aling Mildred! Bakit hindi ka pa bumabangon? Tanghali na! Anong amoy yun? Parang bulok na karne. Cielo, tulungan mo ako. Hindi ako makabangon. Anong nararamdaman mo? Tinatrangkaso ako at parang mabibiyak din sa sakit ang ulo ko. Masakit din tong lalamunan ko. Inaapoy nga siya ng lagnat. Kailangan natin si Mauro. Sino po siya? Isa siyang magaling na albularyo sa lugar na to. Lahat kaya niyang gamutin. Kaya lang malayo ang bahay niya. Tapos ang sama pa ng panahon. Sa ospital niyo ako dalhin. Kung tama ang kutob ko, hindi ka mapapagaling ng doktor. Lalo lang lalala ang sakit mo. Ano bang sakit ko? Warren! Binabarang ka nung matandang babae na tinawag mong pulubi. Ano? Ang matandang yun? Kaya pala, kahit sa ang sulok ng silid na to, nakikita ko ang imahe niya. Isa yun sa mga senyales na ginagamitan kanya ng orasyon. Ano pong gagawin natin, Aling Mildred? Kapag tumila ng konti ang ulan ako mismo ang susundo kay Mauro. Bakit hindi pa po ngayon? Warren, kita mo na nga malakas ang ulan at hangin sa labas. Malayo rin daw ang bahay ni Mang Mauro. Pero hirap na ako. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi mo yan sasapitin. Please naman, Cielo. Huwag mo na akong sisihin pa. Hindi ko naman alam na ganito ang gagawin sa akin ng matandang yun. Alisin mo kasi ang galit dyan sa puso mo. Magdasal ka. Yun ang pinakamabisang pangontra sa nangyayari sa'yo. Dahil lalong lumakas ang hangin at ulan, hindi ko na rin hinayaan lumabas si Aling Mildred. Saksi ako kung paano maghirap si Warren. Nangingitim ang mga kuko niya hanggang magtanggalan na sa mga daliri niya. Sumusuka na rin siya ng dugo na may kasamang buhay na insekto. Dahil hindi ko makayanan ang nakikita kong paghihirap niya, lumabas muna ako ng silid. Naabutan ko namang papasok ng bahay si Aling Mildred at basang-basa ng ulan. Saan po kayo nanggaling? Akala ko po nandito lang kayo. Sumaglit ako sa bahay namin. Inutusan ko si Jean na sunduin ng albularyong si Mauro. Nag-aalala kasi ko na baka hindi naabutin bukas si Warren Kahit hindi po siya naging mabuti, hindi ko po gusto na mapahamak si Warren. Alam ko, Iha. Hintayin na lang natin si Mauro. Kahit bumabagyo, pupunta siya rito. Hindi niya matitiis na hindi gamutin ang nangangailangan sa kanya. Salamat po, Aling Mildred. Halika na. Balikan na natin si Warren. Wala pong tigil ang pagsusuka niya ng dugo. Hindi na rin po siya makapagsalita. Ganun po bang barang? May lumalabas na mga insekto sa bibig niya? Oo. Ang ginagamit nila mga insekto. At inaatake ang loob ng katawan. Sana po dumating na si Mang Mauro. Konting tiis na lang ha. Darating na rin sila. Warren, malapit nang dumating ang albularyo. Gagaling ka rin. Aling Mildred,
Bakit hindi po dumidilat ang mga mata ni Warren? Natutulog lang siya, Iha. Huwag kang matakot. Humihinga pa siya. Sige, matulog ka muna, Warren. Alam kong pagod ka na. Teka lang, Iha. May tao sa labas. Baka si Mauro na yun. Maiwan muna kita, ha? Sige po. Warren, gagaling ka na. Dumating na ang manggagamot. Salamat naman kahit malakas ang ulan pumunta ka rito. Papunta talaga ako sa inyo kaya nakasalubong ko si Jean. May gusto sana akong itanong tungkol sa nakaalitan ni Tandang Bining. Si Warren nga yun. Shelo, nandito na ang albularyo. Kilala ko na po siya. May hinala na nga ako nang sabihin ni Jean kung sino ang gagamutin ko. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Gamutin niyo po ang nobyo ko. Huwag kang mag-alala, Iha. Gagawin ko ang lahat para lang gumaling ang nobyo mo. Iwan niyo muna kami. Baka kasi hindi mo kayaning makita ang gagawin kong panggagamot. Halika na muna, Iha. Ipaubayan na natin kay Mauro ang nobyo mo. Bago lumabas, nilingon ko muna si Warren na nakapikit pa rin. Sa isang silid na lang kami naghintay ni Aling Mildred. Dinig na dinig pa namin ang sigaw ni Warren na nahihirapan. Nararamdaman din pala ni Mauro na meron nangangailangan ng tulong niya. Naalala raw niya ang tungkol sa usap-usapan na nakaalitan ni Aling Bining. Sana po mapatawad na ni Lola Bining si Warren. Mabait naman po ang nobyo ko May mga pagkakataon lang talaga na sumusobra na siyang magsalita. Magtiwala tayo kay Mauro, Shelo. Magagawa niyang baliin ang sumpa ng mambabarang. Bakit pa na yung sigaw ni Warren? Baka kung ano nang nangyayari sa kanya. Kaya nga tayo pinalabas. Matinding gamutan ang ginagawa ni Mauro sa kanya. Naiinip na po ko. Bakit ang tagal? Tumahimik na sa kabilang kwarto. Pupuntahan ko na si Warren. Teka lang, Shelo! Inabutan ko na walang malay si Warren pero bumalik na sa dati ang kulay niya. Napatingin ako kay Mang Mauro. Ngumiti siya sa akin na tila sinasabi na maayos na ang lagay ng nobyo ko. Maraming salamat po. Walang anuman, Iha. Hanggang bukas ay makakatulog siya. Kailangan niya yun para mabawi niya ang kanyang lakas. Ako na rin po ang humihingi ng kapatawaran sa ginawa ni Warren sa inyo. Alam ko na masyadong magaspang ang kanyang ipinakitang ugali. Wala yun, Iha. Sana magtanda na siya. Kailangang matuto siyang lumugar lalo't dayo lamang siya. Hindi naman siguro kabawasan sa kanyang pagkalalaki kung matututo siyang makisama sa mga tao. May kaya man o isang dukha. Tingin ko po, malaking leksyon na sa kanya ang nangyari. Siguradong magbabago na siya pagising niya. Mabuti na lamang napakiusapan ko si Tandang Bining. Napaghupa ko ang nararamdaman niyang galit. Sana lang, Iha, hindi na mauulit ang ginawa niya. Hindi lahat kasi ng lugar ay mayroong pa ring mga albularyo na tulad namin. Habang lumilipas kasi ang panahon, unti-unti na rin kaming nawawala dahil wala nang gustong magmana ng aming mga kaalaman. Maraming salamat, Mauro. Halika muna sa kusina. Ipagtitimpla kita ng kape bago ka umalis. Kinabukasan parang nagdahilan lang si Warren. Malakas at maliksi na ulit siya. Maganda na rin ang panahon. Ngunit ang desisyon kong umuwi sa amin hindi pa rin nagbabago. Talaga bang hindi na kita mapipigilan? Hindi na. Buo na ang pasya ko. Paano ang mga plano natin? Pwede mo naman niyang tuparin kahit hindi na ako ang kasama mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na babawiin ang share ko sa kotse.
Sa'yo na lang yun. Cielo, kung magbago ang isip mo, nandito lang ako. Warren, ayokong paasahin ka. Kaya wag mo na akong hintayin pa. Hindi na kita pipigilan pa. Nanghihinayang lang kasi ako sa pinagsamahan natin. Isa lang ang payo ko sa'yo. Baguhin mo na yung ugali mo. Yan kasi ang hihila sa'yo pababa. Bilog ang mundo. Hindi sa lahat ng oras, tayo ang nasa ibabaw. Kaya maging mabuti tayo sa kapwa natin para hindi bawiin ang mga biyayang ipinagkaloob sa atin. Oo, tatandaan ko mga sinabi mo. Magko-commute ka lang ba? Ihahatid ako ni Aling Mildred at nung anak niya sa terminal. Ganun ba? Ingat ka sa biyahe. May gagawin pa pala ako sa loob. Ingat ka. Alagaan mong sarili mo. Sa tingin ko, hindi pa rin siya nagbago. Yun din po ang tingin ko. Inaasahan ko pa naman na mag-aalok siyang ihatid ako. Sa kabila ng lahat, hangad ko pa rin ang kaligayahan niya. Sana, Iha, huwag mong kalilimutan na dalawin ako dito, ha? Siyempre naman po. Hindi ko makakalimutan na naging bahagi kayo ng buhay ko. Dadalawin ko po kayo. Promise po yan. Kung bakit kasi ayaw mo pang ihatid ka namin hanggang sa inyo eh. Nakakahiya po na abalahin ko pa kayo. Sapat na po sa akin na ihatid niyo ako sa terminal. Ah, nandito na pala si Jean. Tulungan na kita sa mga dalahin mo. Namimiss ko ang bahay na to. Sayang, ito na ang huling apa ko dito. Bago sumakay ng sasakyan, inilibot ko pa ang paningin ko sa kabuuan ng bahay. Nahuli ko pa ang pagsilip ni Warren sa may bintana ng kwarto namin. Alam kong nalulungkot din siya. Pero tingin ko yun ang makakabuti para sa aming dalawa. Makalipas ang 1 taon, muli kami nagkita ni Warren. Ibang-iba na siya kesa dati. Lalo siyang tumanda tingnan. Luma din ang damit na suot niya. Hindi ko tuloy maiwasang mag-isip sa totoong nangyari sa kanya. Samantalang ako lalong naging matagumpay sa buhay. Tama ka. Bilog ang mundo. Kasalanan ko din kung bakit nawala sa akin ang lahat. Pati pamilya ko. Tuluyan na rin akong tinalikuran. Wala rin gustong tumanggap sa akin sa trabaho. Hindi ko alam. Akala ko kasi naging maayos ang buhay mo nang magkahiwalay tayo. Lalong naging miserable ang buhay ko nung mawala ka. Siguro kasi hindi mo sinunod ang payo ko sa'yo. Hindi nga. Baka ngayon na nagkita na tayo. Baka swertehin ulit ako. May kakilala ako na pwede kong hingan ng tulong para makapagtrabaho ka ulit. Salamat, Cielo. Napakabait mo talaga. Tatanawin ko tong malaking utang na loob sa'yo. Hindi ko kasi matiis na hindi ka tulungan, lalo't may pinagsamahan tayo. Sana tanggapin mo ulit ako sa buhay mo. Pangako, mamahalin kita at pahahalagaan na Ikakasal na ako, Warren. huli na pala ako. Ito yung address ng kaibigan ko. Tatawagan ko siya para ipaalam ang tungkol sa'yo. Sana matuto ka na sa buhay. Sige, Warren. Kailangan ko nang umuwi. Nalulungkot man sa sinapit ni Warren, tanging yun lang ang pwede kong itulong sa kanya. Binigyan na siya dati ng pangalawang pagkakataon, pero hindi niya pinahalagahan. Sana sa pagkakataong ito, wag na niyang sayangin. Wakas,